Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Marami pa rin ang hindi nakakaalam sa tamang pagpapakain ng mga ready-to-lay pullet at saka yung mga layer na naka-peak production. May mga nagbibigay pa rin ng 95 to 100 grams kahit na 16 weeks old pa lang sila. Tandaan natin na ang mga ready-to-lay pullet ay inire-ready mo na mangitlog. Kaya controlled ang pakain dapat. Hindi dapat sila tumaba. Kasi kung tataba ang manok mo, malamang mahinang mangitlog or hindi mangingitlog. Hindi kagaya ng broiler na hinahabol natin ang timbang nila sa pagbigat. Kaya kahit mag-ad libitum ka pagkiti yung mga broiler ay okay lang, pagkiti pa lang. Pero pagka malaki na, mas malaki ang kakainin talaga ng broiler pa rin kumpara doon sa kakainin ng mga ready-to-lay pullet. Pag binili mo ang ready-to-lay pullet mo na 16 weeks old, pakakainin mo pa lang ng 66 grams per head per day. Actually, meron na akong video na ginawa noon pa. At may playlist ako about layer management, nandun na yung mga feeding management, etc. At saka sa egg business. So may mga playlist ako doon, panoorin ninyo. Tapusin ninyo, wag niyong tingnan yung mukha ko kung ayaw nyo. No? Basta pumikit ka na lang, pakinggan mo yung sinasabi ko doon, siguradong may matututunan ka. Pagka 17 weeks old na, 73 grams per head per day na ang ipakain mo. And then, pag 18 weeks old, 80 grams per head per day na. Pag 19 weeks old, 87 grams per head per day na. At pag 20 weeks old, 92 grams per head per day. Pag 21 weeks old, 97 grams per head per day na. At kung dumating na yung 26 weeks old nila, dapat nandun ka na sa 108 grams per head per day. At kalimitan, no, halos lahat naman ng mga poultry farmers, ang hangganan ng ibinibigay na pagpapakain, lalo na kung naka-peak production na, dahil kung naka-peak production sila, malakas silang kumain, dumarating na hanggang 110 grams to 120 grams per head per day ang ibinibigay. Depende kung sila ba ay decalb or sila ay lowman. Kasi yung lowman mas malalaki din ang katawan nila kaysa doon sa decalb. So, titingnan pa rin, no? Tsaka kung doon sa panahon, naobserbahan mo din dapat yung panahon. Kasi kahit na gusto mong bigyan ng 110 or 120 grams per head per day, pero stress naman sila, naiinitan naman sila, or meron silang dinaramdam, hindi nila yun mauubos. So, wag ipilit, no? Basta, yun ang hangganan. Kaya, kung ang manok mo ay bagong kuha, bagong bili, 16 weeks old, hindi dapat napakainin mo ng 95 grams or hanggang 100 grams. Dahil baka pagdating na dapat mangingitlog na sila, ay mataba na sila, baka hindi mo mahintay na mangitlog sila. Madidelay yung pangingitlog dahil mataba, tumaba, bumigat, no? Kasi may timbang yan na hinahabol bago mangitlog. Pag nagpapakain ka ng sobra-sobra ngayon at maaga pa na para i-correct mo na para makapangitlog ng maayos ang mga manok mo. Dahil kung sosobrahan mo, pakakainin mo ng sobra-sobra, bukod sa hindi mo sila mapapakinabangan masyado sa pangingitlog, nag-o-overspend ka pa. Sumusobra yung gastos mo sa feeds. Imaginin mo yung araw-araw na sobra-sobra sa kung ilang grams per head per day ang nasosobra. Ay di lang kilos na yon, no, di ba? Sa kung ilan ang population ng manok mo, ilang kilos na yon yung sumusobra sa iyo. At kung kukumputin mo ng per peso, no? Ilang piso na ang napasobra doon sa pagkain nila araw-araw. Bantayan yung maigi yung feeding program ng mga ready-to-lay pullet ninyo. At isa pa, huwag basta-basta magbibigay o magpapalit ng pagkain ng mga manok. Maselan sila pagdating doon sa pagkain. Kung ano yung designed na pagkain dapat nila, pagka ready-to-lay pullet sila, yun ang pakain ninyo. Kahit anong brand yan, basta yung designed, yung computed, yung formulated for their age, yun dapat ang ipakain ninyo. Halimbawa, sa 16 weeks old, magpapakain ka muna ng pre-lay kasi inire-ready mo nga, di ba? Pero, kung yun ay maganda ang uniformity.
Pero kung hindi maganda ang uniformity ng nabili mo at binili mo lang online o kaya dineliver lang sa'yo na hindi mo nakikita at pagdating sa'yo ay parang lagari naman yung mga palong nila. Ibig sabihin hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay ang tubo ng palong, hindi pa rin pantay-pantay ang size ng katawan, ang timbang nila, iba-iba. Malayo ang agwat ng timbang ng mga bawat manok. Ibig sabihin, no? So, doon, kailangan meron kang gagawin. Meron kang ihahabol sa timbang. So, ihihiwalay mo dapat kung yung mga maliliit na naihalo, ihiwalay mo muna at ihabol mo. Yun, doon magpapakain ka ng pullet developer or yung grower kung walang pullet developer. Para ma-develop ang muscles nila at mapabigat mo ang timbang nila at may ready na mangitlog. Pero kung maganda ang uniformity nila, halos pantay-pantay ang palong nila. Tapos yung size nila, okay. Tapos yung hindi overweight hindi yung overweight. Tapos yung timbang nila, na-meet nila yung timbang na dapat sila ay mag-ready ng mangitlog. Yun, dun magpapakain ka na ng pre-lay. And then pag nag-drop ng itlog, magpapakain ka na ng layer feeds. 50 weeks old, nagpapakain na ng layer 2 feeds. Pero kalimitan minsan hindi. Dahil sayang pa kung mataas yung production nila. Pag 50 weeks old, minsan talaga mataas pa ang production nila. So, nakakasayang kasi bababa bigla yung production nila pagka magpapakain ka ng layer 2. So, minamaintain ng karamihang farm yung layer 1. Yung calcium kasi, nareremedyohan yon sa pamamagitan ng pagbabanto ng limestone grits para hindi sila malumpo. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video ito. At kung bago ka dito sa channel ko, panoorin mo yung mga video na ginawa ko, mga previews. Pero salamat pala dun sa mga nanonood ng mga previous videos ko kahit na yung mga ilang taon nang nakakaraan, may mga nanonood pa rin. Thank you. Tandaan natin na iba ang pakain dun sa mga white breed, no? Kaysa dito sa mga Rhode Island Red, dito sa mga brown breed. Kagaya ng Rhode Island Red. Itong Rhode Island Red talagang matatakaw tong mga to. Marami silang kinakain. Kaya nagwa 120 grams to 130 grams ako. Depende dun sa panahon. Kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At kung nakasubscribe ka na, lalabas yung parang bell, pindutin mo yung on. Para lahat ng upload ko pupunta dyan sa wall mo. Para makita mo kung ano yung bagong upload ko. So, sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.